ready? Game, bro. Let's start. Handa na! Tropang Radio! Tropang Radio! Tropang Radio! Tropang Radio! Tropang Radio! Yo mga katropa, Friday night na po at 7 p.m. So, oras na time check para ka, sa... so live na tayo, hindi. Time check, live ba? Oo nga, no? Wish ko lang hindi nag-overtime ang sine Chichirya ngayon para sakto-sakto yun. Kasi last week Some 8 minutes. 8 minutes talaga, oo. Malaki-laking ano yun ha, mga katropa taga sine Chichirya ha. Malaki-laki pong ang ganda pa, dalawa pa naman yung ni-review natin. Teka muna, pagpatuloy muna natin ng OBB. Ba't nang sumisingit na? Mga katropas, ito po ang Tropang Radio. At dahil Friday night, tayo po ay nagre-review. Ako po si Katropang Jane. At ako si Katropang Dex. Ang inyong mga ka-review every Friday night. Yan, tama nga po. Nanunumbalik pa po ang aming pag-alala. Hindi pala, 2 weeks ago pala yung utang nila. 2 weeks ago ba yun? Oo, ano ba yun? Hindi, live tayo. Last week, oo. Dalawa naman tayong weeks na live. Oo. Yung Snow White last week, hindi na natin masyadong ininda kasi parang Snow White lang naman yung pinag-usapan. Masyado namang yun. Die-affected. Wala na masyadong ganap. Oo, actually may mga nabasa talaga ako na yun din po ang sinasabi na if not for Charlize Theron, there's no reason for watching Pero it. I've met people who really liked who it. liked it. Baka naman, it's for a certain audience, no? Oo, kasi parang baka depende sa sa elemento na tinitignan. Correct. Kasi Baka ako naman talaga parang hinahanap nila yung basic wala ko elements, sabi ko pa lagi kong ang assessment ko walang rhyme and reason ng na yun. Oo. Ang pelikula na yun. Hindi ko Tsaka, alam kung anong nangyari sa lahat ng bagay dahil hindi ko naiintindihan. Kung nagustuhan nila yung Twilight, pwede rin siguro nilang magustuhan to kasi kasi yung Twilight din marami rin namang yung butas Manipis. kasi hindi story ang hinahanap nila, yung sensation. So, 'di ba, yung natuwa sila sa fight scene, natuwa sila sa Pero as far as as we are concerned, ako lang half why lang talaga. No nga Ako na nga yung oh my gosh, stop, don't watch this. Sayang talaga yung 200 pesos ni Katropang Dex. Actually 400 dahil binayaran niya rin sa akin. Alam mo, pinaka-saving grace po ng pelikula na yun ay yung popcorn na kinakain namin. Oo, buti na masarap talaga yung popcorn. Yun talaga yung parang fail safe yung popcorn. Diba? Pagka enjoy mo na lang yung popcorn kung hindi mo nagugustuhan yung pelikula. So yan po mga katropas. Anyway, this week ay mas kaaya-aya at ka-enjoy po para sa inyo ang aming i-review. Medyo hindi po kami nakapanood ng sine this week dahil hectic. Oh, hectic. Kasi tawag dito, nagbalikan na ang mga katropa natin mula sa kanilang mga lungga. Hindi na po pwedeng bigla-biglang aalis para rumeview. So, gusto man namin panoorin yung isa sa mga ibig sabihin, nandito na yung mga bagong katropa? I think so, nandiyan na. Actually, yung mga ibang katropa natin to be honest and parang ang ganda naman nung attitude nila kasi kahit last week na hindi pa naman, 'di ba? Yung early this week hindi pa naman sila nagre-reg talaga, nandiyan na yung mga katropa. So, it's a good indication, 'di ba? Last week din. Oo, so maganda. So, actually katropa ang Dex next week, next Wednesday, magbabalik na. Ha? Makikilala ko na ba tong mga Oo, magbabalik na po tayo ng Tea Time at G Spotlight. Yan po yung may certain topic tayo for the week. At yan ay i-discuss ng separately ng all boys at all girl katropas para makita po natin ang kanya-kanyang perspectives. So sa Wednesday and Thursday po yan. Antabayanan niyo po muna yung topic kasi hindi pa po namin alam kung ano po ipa-finalize ang dami kasi nisip namin sex-related, intellect-related, diba? Sex works pero intellect sells. Twilight-related. Twilight-related talaga. Siguro nga baka kumuha kami ng ilang elemento sa mga napapanood natin at ipasok natin dito sa ating i-review ngayon itong Game of Thrones, di ba? Mga katropa, parang masarap nga pag-usapan may isang part dun sa Game of Thrones, Katropang Dex, na itong si Cersei, di ba? Yung kanyang yung protection niya ng kanyang anak isa pamamaraan ng para hindi kanila kuhanin, papatayin na lang kita. Oo. Na parang that is parang actually poisoning a child or poisoning is sabi daw is a very female way of killing kasi very passive daw yung style na yun. So parang iniisip ko nga kung lalaki ba yun, Katropang Des, kung tatay siya instead of nanay, would she have just fought
yung laban hindi ko. Yung Oo. Ganun. Kaya, Lalaban na lang. Kasi ano kaysa- siya, o, kaysa kaysa yung ikaw lalasunin yung- mo, ang gagawin mo, i-defend mo para hindi mamatay. Kaysa lasunin mo para hindi nila makuha. Kasi parang ang in-assume kasi nung Cersei character sa Game of Thrones, nung season ender, is, spoiler alert ha, is ano parang, ay hindi pala season ender yung Hindi, episode 9. second to the last. Oo. Mapapanood na nila yan ng We Saturday. won't be able to defend ourselves anyway kapag yung troops ng kalaban ay nag-storm in na sa sa throne room. So might as well, diba? Yes. Ganun siya. Pero kasi parang kung yung mga ganun types ng pag warrior ka, yung king lang naman ang duwag dun eh. Oo. Diba? Kung warrior ka, ilalaban ka. Actually, hindi. Yung king ang duwag doon sa particular na sitwasyon na to. Kasi in fairness of most of the families, yun nga siguro ang pinaka-issue na natin ng current state of affairs of our current politics. Pero yung war, yung president or whoever's the head of state, hindi siya na lagi nagtatago. Siya nakatago. Siya huling-huli, 'di ba? Siya kailangan storm into whatever palace or that they are staying because in. it has become yung konsepto ng power has become who plays the politics more better than who can actually defend. Who can lead. Oo, who can lead. I think you can lead. Siya. Kasi parang it's not about diba, leaders. kaya yung argument 'di ba nung Tyrion Lannister character, ilagay mo siya sa vanguard para makita siya ng mga tao niya na lumalaban siya. Kasi kung ilalagay mo lang siya, itukulong mo lang siya sa para to be protected, yung moral ng mga tao hindi ganoon kalakas. And nakita nila naman, 'di ba, mula nung lumabas nung umalis yung nag-pull out yung king from the battlefield. Nawala ng loob yung mga tao, 'di ba? Tsaka dun, I think yun yung in the past yung mga taga medieval times ganyan na yung king talaga na kaya nga meron silang banner yung tatakbo yung king na meron siyang nakakabayo or whatever tapos may banner dala-dala just to indicate na sila yun ganyan. Nakatayo pa yung king. Nakatayo pa yung king, 'di ba? Tapos talagang kahit na nung mga, if I'm not mistaken, yung mga mga civil war, yung panahon pa ng mga civil war sa US, 'di ba? 'Di ba kahit sila George Washington, yung talagang yung humaharap talaga yung yung generals, humaharap talaga sila, hindi yung nagtatago lang sila at nagte-text ng kanilang mga commands. Kasi actually yun yung at wala na sila sa strategy making in generals, 'di ba? Parang ngayon yung generals na lang, bahala na kayo diyan, sabihin niyo sa akin kung ano gagawin, igugo ko or whatever. Ganun siya. Yung parang ang konsepto kasi yung nobility noon is who can lead the people eh. Yes. Kaya kapag ka 'di ba tumataas ka, nagiging lord ka ng isang land, nagiging duke ka, nagiging ganito ka, nagiging ganun ka. Kasi yun eh, lumalaki yung responsibility mo. Or lumalaki yung sakop mo. And ibig sabihin, kailangan yung tao na nasa sakupan mo, meron silang certain, they put you into a particular position na they look up to you. Na kapag sinabi mo, ito yung gagawin ninyo because I'm the Lord of the land. Hindi siya hindi siya titulo lang. At hindi siya wealth-based. Hindi siya wealth-based lang. Kasi there are parang nagkaroon ng ganun kasi na parang syempre kapag nobility ka, mayaman ka dahil meron kang lupa. Lahat ng revenues ng lupa na nasasakupan mo, meron kang doon. Kita mo yun, 'di ba? Parang ganun. So nawala sa pag-iisip ng mga tao through time siguro yung kaya nila nahawakan tong nakalaking lupa because they are capable of leading. Tapos parang nag-evolve siya into something na parang into the modern politics na parang dahil na lang sa yaman, kaya mo kayang i-maintain yung power mo. Hindi po ganun yun. Or diba? kung sino na lang yung allies mo. Di ba? Kaya nga yung politics eh. In Game of Thrones, mga katropas, if you've not heard of it, what rock were you sleeping under? Kasi kung hindi man ninyo siya na-catch nung season 1, for sure, yung season 2, mas marami nang nag-uusap about it. So, I'm sure binalikan mo na yung season 1. Oo, diba? May mga nakapanood na yan. If I may, before we really make a review, kasi nag-review na po kami ng Game of Thrones, yung preliminary episodes, mga first 4 episodes, and we promise that we will come back to review again once we have watched all the episodes para ma-assess talaga natin how did this one fare, diba? Kasi napalaway tayo ng bongga sa season 1. So season 1. So season 2 did it
Did it natapatan man lang ba niya? Na-equal niya ba yung kinaya o na-over na-fulfill niya ba yung promise nung first season dito sa second season? Na-plant and in storytelling kasi nakapag-plant ba siya enough seeds, yung sabi nga natin ng storylines, ng plotlines para gusto mo pa rin panoorin yung third. Na bago yon, I think I'd like to say something about the fact that maraming audiences, even if those are audiences you think will not appreciate Game of Thrones kasi masyadong complicated, masyadong ang storyline, ang mga pangalan, ang hirap. Tsaka ito pa, to think na yung medieval fantasy kasi siya. So parang not everyone is a fan of medieval fantasy. Diba? Especially girls actually, diba? Yung parang hindi pag nakita nila na medyo may knights keme ganyan. Hindi na mahina ang appeal niyan. Hindi. Mahina ang appeal niyan sa girls. Oh my God, I'm not a girl. Kasi bata pa lang ako. Oh my God, medieval. Basta medieval, yun ang Meron ganun kasi diba, may ganung na parang, ito yung, actually yun mas mas nandun siya sa, syempre kapag yung parang mga knights, ganyan, gwapo-gwapong knights, mga ganyan, mga warrior, princess, ganyan, diba? So may mga nag-a-appeal na ganun sa pero meron pa rin parang, ayoko na kasi parang mga sword, keme, yan, ganun. Okay, sige, so parang, hindi ko, mas maraming yun nga, parang kaya kita mo pagka babae na ng Game of Thrones, laging yan naging, tawag ito, Daenerys Targaryen or Jon Snow ito, kasi gwapong warrior, ganyan. Wala namang may idol kay dun. Kay Bronn. Akala ko kay Tyrion. Because I will be the first to say that is not true. Diba? So, actually, Tyrion, ang fan base nun, yung mga, yung mga intellectual viewers nung Game of Thrones. Diba magandang explore yan. And we'll not go the usual route ng ating review because we've actually talked about a little bit about the story already of Game of Thrones. Magbibigay lang tayo siguro ng a little preview sa ating pagbabalik, Katropang Dex. And we can't, of course, say too much. Ang masasabi lang talaga natin is, kasi hindi namin, marami siguro nakapanood na ng 10th or the last episode, pero hindi pa maraming, since kung nanood sila ng HBO, hindi pa nila napapanood ngayon. So, ayaw naman namin to ruin the experience. Opo. So, sa pagbabalik na lang natin mga katropas, pag-usapan natin yung natawag na fan base na yan. Kasi I want to stress something very important kung bakit I want to talk about this group of people na nanonood ng Game of Thrones, yung nakaka-appreciate ng Game of Thrones even in our own country. And of course, let's talk about characters kasi if not for Game of Thrones, if anything, Game of Thrones is a character-driven story and these are characters you cannot put in a box. Yun po. Mga katropas, wag po kayong alis. Babalik po ang Tropang Radio. Tropang Radio! Yo, mga katropas, tayo po yung nagbabalik dito sa review sa Tropang Radio. At ako pa rin po si Katropang Jane. At ako si Katropang Dex. Ang hindi po marunong magbalik from GAP. Hindi naman. Not for, mahilig nga ito magpabalik-balik. If you know what I mean. Punta balik. Mga katropas, ang ating pong nire-review today is of course one of our favorites. Favorite talaga namin to ni Katropang Dex. Ang Game of Thrones. Talagang pangalawang season na itong pangalawang season na katatapos lang. Actually, nung Monday lang lumabas. Kasi Sunday night lumalabas sa States. Sa HBO. I think sa atin po mga katropas dito sa HBO natin, we're delayed about 3 episodes. Pero don't worry, in a few ay makaka-pick up na rin po tayo. And we will not reveal anything that will ruin your lives. It will just give direction to our viewing of it, 'di ba, katropas? Bago ko ibigay kay Katropang Dex ang responsibilidad para kahit papaano ay magbigay ng basic premise or plotline ng Game of Thrones para hindi pa po nakakapanood, ay ikukwento ko yung sasabi ko kanina before we went on break. Yung sasabi kong fan base ng Game of Thrones na kasi lagi nating ina-assume dito sa Pilipinas, kailangan ang mga pelikula lang na gagawin natin, puro mabababaw lang, yung maaarok ng masa. Oo, maiintindihan lang ng masa, ganyan. Kasi, simpleng language. Kasi daw, simpleng mga sitwasyon na melodramatic. Correct. Tsaka yung dapat lang, si John Lloyd lang, may kapareha siya kahit anong basta kasarian niya ay babae, or kahit lalaki. Basta si John Lloyd may kapartner at magkakatuluyan sila in the end. Yun lang ang premise. Yun. So iba-iba
iba lang ang pamamaraan. Ngayon, ang inaano natin is, of course, that's cute kasi kahit naman sa may mapapanood ka. Pero wag lagi, meron kasing may tendency yung sa movie producers to say, ayaw natin gumawa nun kasi hindi nun maintindihan ng audience. So, naglo-look down tayo sa audience. Yung Game of Thrones, sa totoo lang, kahit ako minsan, hirap na hirap ako intindihin. Nasa na nga ba to? Ano nga pala to? Ano sinabi niya? Sino yung character na sinasabi? Yung pala yun. At ano yun, ganyan, di ba? And yet, na-appreciate natin. At ito nga yung yung natawag natin na active viewer ka. Kasi pag hindi mo naintindihan, gusto mo extend, nandiyan ang online, di ba? Or panoorin mo ulit. Yung ganun, yung nagiging active ka kasi naging mas involved ka. So I think this proves, actually to be honest, yung Amaya at yung Encantadia, before Encantadia, pang-komplikado rin ng storyline di ba? Haba-haba bago na-reveal. Pero, at yung Amaya, ang hirap din naman intindihin. Pero ang point lang doon was that, give time for the audiences to adjust to it. Yan yung tinuturo din namin sa klase na sa umpisa, ituruan mo siya na itong mga words na to, itong ibig sabihin. Pagkatapos later on, pag marunong ka na, napipick up mo na siya. So, hindi mo dapat lang ina-assume, hindi niya maintindihan kasi hindi mo siya tinulungang intindihin. That was what we talked about in Sherlock Holmes also a few episodes ago, na sa Sherlock Holmes, sinuruan ka niyang i-decipher paano iintindihin itong TV show na ito. And how you will be able to think like the main character. Kasi importante na at in sync kayo kapag ka nakita niyo na isang sitwasyon. So that, hindi mo makita yung detalye nakikita niya doon sa eksena. Kapag ka lumabas na yung time na ini-explain niya na, oo nga yung gano'n na siya. Hindi mo na parang, ano nangyari doon? Kailan nangyari yun? Paano, hindi ko na-gets. Parang gano'n. Kasi ang ending talaga nun, wala magkakaintindihan. Oo, di ba? So I think it is part of our responsibility as producers, as movie maker, the makers of the in essence the authors of the film. Or TV show na tulungan mo yung audience na ito ang mga mangyayari at pagkatapos nun tsaka mo pwedeng palalimin. Wag mo agad-agad i-assume na dahil hindi ka marunong magkwento, hindi nila maintindihan. Sorry, ang sama ng asim ba nun? Oo, hindi naman. Pero kasi siya tawag dito, feeling ko kasi driven na rin siya nung nature nung industriya na. Negosyo to Oo nga. Diba? Kailangan mabilis ang balik ng pera dito. Wala tayong panahon para magturo muna sa audience natin. Kasi ang gagawin natin, yung madali nilang makukonsume. Ang problema, sa madaling nakukonsume, diluted yung masyado yung material. So, tsaka madali mo rin ilalabas. Di ba katropang Dex? Parang lugaw yan Di ba? Yung lugaw, yun yung perfect example, yung perfect na metaphor niya, lugaw siya. Hindi siya hindi siya dense na hindi siya puto, hindi siya lugaw. Na parang pag higop ka lang ng higop, tapos hindi mo siya nananamnam kasi diretso na sa tiyan. At diretso na outside of the tiyan, if you know what I mean. Diba? At after a few hours, wala na siya. Gutom ka na naman. Correct, gutom ka na naman. Pag nagwiwi ka, wala na yung tubig na ikinabusog mo kasama nung kanin. Tapos wala ka pa masyado sustansyang nakuha. Ganun yung feeling ko naging naging sabi, kailangan mabilis i-prepare. Chenes. Lugaw na lang. Wala na yung whatever happened to chop suey. Kasi ang hirap na gagawin ng chop suey. Whatever happened to chop suey, whatever happened to kare-kare, whatever happened to sinigang. Di ba? Lulugaw na lang tayo. Gusto niyo mainit? Mainit, lugaw. Madali i-prepare luya, kanin, tubig na marami, tapos konting asin. At pababayaan mo lang, hindi mo siya paghahandaan masyado. Correct? Tama nga, Katropang Dex. That was a very good analogy. Kailangan natin i-post, di ba? Katropang Shred. Industriya, lugaw, ganyan. Concept, huwag natin isipin na karinderya tayo, di ba? Nabukas para sa lahat ng gustong kumain. Yun yung premium nung Kaya meron tayong mga tinatawag na gourmet chefs. Kasi yun, ini-effort ang pagkain. Yung pati plating, pati itsura, pati yung combination ng ingredients, piling-pili, di ba? Pag kinain mo, tapos babayaran mo siya ng mahal, alam mo na worth yung pera mo nun kasi
pinagpaguran yung ano na yun, di ba? Tapos, uy, masarap, di ba? Or kahit hindi ka nasasarapan, sasabihin mo, masarap. Di ba? Ganun yung mga mayayaman, di ba? Kapag, wala naman lasa to. Hindi, masarap yan. Magkano ba binayad mo dito? 5,000 pesos sa isang plato. Ay, ang sarap nga. Di ba? You can teach yourself to appreciate. Yun yung, actually, yun yung you can teach yourself to appreciate kung ano yung hinahanda at pinag-e-effortan na ihanda para sa iyo, di ba? Kasi mas madali sabihin na hindi masarap yung lugaw kasi lugaw lang naman yun. Pero kung yan, 'di ba? Kung kare-kare mahihiya ka na sabihin na, ako masay lasa. Hanapin mo na lang yung maganda doon sa or at the very least turuan mo yung sarili mo na ma-appreciate ko ano yung kasi minsan ang gourmet recipes acquired taste minsan yan eh, di ba? Parang takoyaki balls din yan. Acquired taste yun. Yung mga ginger chips ganyan. Parang nung nakatikman mo yung ginger chips, hindi naman siya pangit. Hindi naman pangit ang lasa niya. Acquired taste siya. Hindi siya tipong Skyflakes na walang lasa all the way. O kaya pang laman-syan lang. Yun. Essentially, katropas, ayaw natin ng laman-syan. Kaya nga gusto niya, tubong lugaw. Yun yung Yun din, tubong lugaw. Correct. Pwedeng ganun. Diba? Kaya nagpo-forward tayo. Correct. Ang dapat, diba sa Vietnam, meron din naman sila mga parang lugawan doon, pero gawin nila yung mga pagkain doon. Ang tatagal. Kasi with love and the best ingredients, hindi porke maliit ka, parang hindi masarap yung... Kaya nga, hindi porke maliit, hindi pwedeng masarap. If you know what I mean. Di ba sabihin, isipan niya rin natin na hindi our audiences will appreciate something different from us and also appreciate something good. If you don't want to veer away na masyado doon sa mainstream, sa lugaw recipe mo kasi feeling mo lugaw lang naman ng kaya mong iserve at ma-appreciate ng audience mo. Ang gagawin mo is what? Na-appreciate ko yung minsan kumain ako sa isang lugawan tapos ang topping ng lugaw, salpikaw. May salpikaw yung lugaw. Ang sarap ng lugaw. Lugaw siya, pero may salpikaw. Yun yung parang, wait, inunti-unti mo yung ngayon. Tapos susubukan na ngayon ng iba. What if lugaw with with balot? With kieme, ganyan. Di ba? Yung ganung, bibigyan mo sila ng something to a little to different pero something that they can still very familiar, that they're still familiar with. Very good. Yan natuto na po kayo katropa. Sulat po kayo ng inyong mga recipes, lugaw recipes. Akala ko pa naman screenplay. Katropa, ibigay lang natin ng very very short na discussion about yung Game of Thrones kasi baka may mga ngayon lang nakikinig sa atin at kasi pangatlong Game of Thrones na po namin to. Review kasi nakagawa na po namin yung 1 tapos yung 2 preview pa lang nung 2. Okay, Katropang Dex, tell us about Game of Thrones. Yung kwento ng Game of Thrones basically, 3 minutes daw sabi ni Katropang Shrel. Katropang Shrel, wait lang. Yung kwento ng Game of Thrones basically is nangyayari dito sa Seven Kingdoms of Westeros siya. It's a story about the struggle doon sa tinatawag nating Iron Throne. Ngayon, nung nagsimula yung kwento, merong isang king na may best friend from the north na parang warden niya doon sa north. Tapos kinuha niya as assistant, kanang kamay. Executive secretary, executive secretary kasi namatay yung executive secretary niya. Tapos ang pumatay yung pamilya nung asawa, nung queen. Asawa niya, nung existing queen. Tapos may anak sila na isa. Ngayon, nung namatay itong king, dahil sa kung ano-ano yung conspiracy, nag-take over ngayon itong anak nung king na-reveal na anak daw yung anak pala nung queen sa ibang lalaki. Yung ibang lalaki na yun, yung kapatid niya. May incestuous relationship siya with sa kanyang twin brother. Tapos pinapatay nung batang king na ito yung executive secretary na best friend nung si Ned Stark. Si Ned Stark yung namatay na king. Therefore, triggering a war. Yes. Yung mga kapatid nung namatay na king nagki-claim na kami ang dapat magmana ng trono because hindi ka legit na anak. Tapos yung noong king kasi anak siya nung queen dun sa kapatid niya. Oo. Yan dyan po lumalabas yung inyo pong mga 50% Lannister, 50% Lannister na mga nakikita nyo po. Okay? Yan po yan. Okay. Tapos, ito namang pamilya, ito namang kampo nitong pinatay na executive secretary from the north, si Ned Stark, nag-wage din ng rebellion kasi pinatay niyo yung namin Oo, diba? na walang kalaban. Very loyal sa throne to, pero pinatay niyo. Sige, gwera na, di ba? So, yung anak niya, nag-march papuntang south para Tapos, yung mga kapatid ng king, dalawa yun, nag-aaway din kung sino sa kanila yung mas dapat, di ba? Yung isa, Which king?
Yung king, Ay, yung ni Barney namatay, Crown, namatay no king, meron siyang namatay. dalawang kapatid na nag-aaway din sa trono. So, nag-split pa yung party na yun. Tapos, meron Eto pang, na, oo. sa kabilang kontinente, merong Malayo sa exile. Westeros Oo. na nagtatago in exile. Merong Hindi, actually, hindi sila exiled. Nagtatago nagtatago sila. sila. Merong nagtatagong parang old family doon na pinalitan nung Robert Baratheon yung namatay na king kasi Oo. parang siya yung nag-take over sa trono, parang ganun. Kasi parang rebellion sila Oo, di ba? nagsimula Oo. yung kingdom nung Robert Baratheon na rebellion eh. May in-oust sila na family. Oo. Yung family, yung remnants ng family na yun, nandun sa kabilang kontinente at nagpa-plot din Na bumalik para i-reclaim yung trono. So in essence, ito ay problemang trono. Kaya nga Game of Thrones. Game of Thrones, ito sa napakaraming naglalaban-laban. Sabi nga parang at one point, merong daw 5 king na nagkiklaim na sila yung legit na king. Ganun siya. Tapos, dito sa season 2, ano na siya? Yung parang dito na nagfo-focus yung how yung the struggle. Yung kung paano nila ilalabanan ng isa't isa, kung paano nila bibihagi ng ang isa from one camp to another, ganyan siya. Actually, parang sa akin kasi yung first part was really parang 'di ba nagbukas ka ng chessboard, nilalatag mo yung nilalatag mo yung pieces mo. 'Di ba? Kasi ganun yung naging style nung pagkukwento ng story. So, para lang nilalatag mo lang yung sino-sino ba ang mga players of this, ganyan. Tapos ngayon na, nakikita mo na yung moves. Nakita mo na. Ito na yung mga moves actually. Kasi yung ending ng season 1, yun na yung unang kain. Yung parang, ito na yung unang pawn na nakain doon sa piece na yun. And then nagsimula na ang game. Kasi sa chess talaga, hindi magsisimula ang laban hanggat walang nakakain. Kasi pag may nakain na, ibig sabihin, a party or a side, may advantage na siya over the other. Parang ganun. So nagdedepende na ngayon kung ano yung gagalawin mong mga pieces. At ano ng mga strategies na ginagawa doon. To counter the counter. Yun yung basically premise ng Game of Thrones. Now, before itong season 2, naka siya, ang pinag-aangklahan niya is itong big event, itong big battle between one of the siblings nung deceased king tsaka nitong nakaupong hari ngayon sa trono. Yun yung kasi pare-pareho silang kasi nga ito na yung kapag di ba dati pag may isa kang king, lahat kayo isa king nyo. Ngayon, naghahanap na kayo ng kanya-kanyang kampo. Kanya-kanyang kampo. Sa kami ba kanino kami kakabet, di ba? Dito ba kami? Ang Westeros, ang dami mga major families na pag nakuha mo yung family na yon, yung allegiance ng family na yon, sa'yo din lahat ng tao nila, parang gano'n. Okay. Yung 7 kingdoms yan is tigi-tigisa yan. Tapos meron pa mga family na gustong magbalik sa kapangyarihan. So sinasamantala nila yung gera, yung pag-alis ng mga main families dun sa kanilang mga parang little kingdoms para i-take over yung yung base na yun. Parang ganun yung mga napakagulo talaga yung. Pero I guess that's what's delicious about it, diba, mga katropa. Saka mo na mga katropa sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin yung second season. Though, na para malaman natin kung worth it ba? Or, kasi usually pag pangalawa, di ba, yan yung mga trilogy, pangalawa ito, halimbawa trilogy, and lalo ito dahil pangalawang libro ito ni George Martin. So yung gitna ba, napoprovide niya ba yung proper bridging niya from the first to the third? Parang ganyan yan. So yan ang pag-uusapan natin mga katropa. So po kayo nga alis, babalik ang Tropang Radio. Tropang Radio! Tropang Radio! Yo, mga katropa, tayo po yung nagbabalik sa Tropang Radio. Pero masaya po kami. Kasi kumain po muna kami bago po kami. Ang sarap noon. Maraming salamat sa inilutong pansit ng sa pa-birthday Mami ni Katropang Jay. Nakaambulan pa kami ni Katropang Shell ng pa-birthday ni Daddy. Pa-birthday ni Daddy. Tapos ang kanyang cake, di ba? Okay, mga katropas, pinag-usapan po natin ng Game of Thrones. At nanggaling po tayo sa medyo sa plotline. Ang mahirap pala i-explain lang sa maikling salita. Parang pag ano ba yung Game of Thrones? Ay nako, ito yung season 1. Panoorin mo na lang. Parang, ano ba yung Game of Thrones? Huwag mo sasabihin niya ng isang hininga lang. Hindi nagkakaya kasi ang dami-dami mong i-explain. Pag sinabi mo na
5 parties na naglalaban for one throne. Napakasimple nun, hindi niya mabibigyan ng justice yung Yes, yan. So maganda yung sinasabi ni Katropang Dex at ang kanyang maganda pag kinukwento ni Katropang Dex ay yung origins, yung root niya kasi throne based. Yung parang dahil families based po yung kwento. Yung kwento. So ngayon, kasi nung una parang malinis. Oo. In essence malinis na kanya-kanyang laban ito, di ba? Or itong grupo na ito. Itong grupo na ito. It is it is the Targaryens versus the Baratheons. So klaro yung yung pagkaka-separate nila. Pero in the process of getting there, in essence, getting to the throne or the desire to get to the throne or just get something kasi meron just to gain power. Oo. May internal struggle sila na nung nawala yung linchpin nung buong tent. It all fell apart and nagkagulo na sila. At nagkakagulo sila ngayon paano nila itataas. No? At kanya-kanya silang taas kasi kung hindi. Hindi, ako dapat magtataas. Oo, masusuffocate sila. Yun. Let's talk about characters, Katropang Dex. Although we cannot talk about most of the characters kasi ang dami-dami po talaga. But we can probably talk about the pivotal characters. If Ned Stark was a pivotal character of the first season, who do you think is the pivotal character for the second season? Sa second season, ang pivotal character. Or pivotal characters. Kasi baka may several pivotal characters tayo. Kasi for example, nung time na yun, Jon Snow, medyo pa siya very strong yung character niya as a pivotal character. After Ned Stark, diba, nung mamatay siya, parang yung Jon Snow, vision mo siya of parang from an outsider's point of view what's going on here. Kasi nasama siya dun sa, Night's Watch, diba? Yung Night's Watch na grupo sila na parang outsiders sila of the realm. I mean, they're all part of the same, parang sila, parang silang UN peacekeepers. Mga peacekeepers, ganyan. So parang kapag wala silang parang ang perk nila is out of reach sila ng kahit na anong law, ng kahit na anong kingdom. So yun yung Pero sila, yun ang nila, to protect the realm, diba? Especially yung wall nga nila na meron, kasi akala mo yun lang ang problema nila. Dahil problema nito kasi meron silang major na problem. Parang may bakod, may bakod sila. Isang bakod yan. Yung mga magkakamag-anak sa loob ng bakod, magkakaaway sa isang compound. Tapos mayroon pa nagbabantay sa gate para protektahan sila from the enemies sa mga kapitbahay. Yung mga kapitbahay, yung mga mystical creatures. Correct. Yun na nakakabuhay ng patay. At may I just say, the zombies are coming. The zombies are coming. Spoiler alert. Yung kinaya talaga. And a lot of them are coming. Ako pa naman mahilig po ako sa Plants vs. Zombies. Yung parang, zombies are coming. Oh my God. Wala na kayo. Magtanim na kayo ng sunflowers. So, ginagawa were the pea shooters. So let's talk about pivotal characters. Pivotal characters. Dito na naman sa Game of Thrones, naman siya tawag dito. Dito mas mananarrow down mo yung mga characters na mga parang nasa turning point no. Tyrion Lannister of course is one of the important characters here because yung naging role niya doon sa management sa pag-maintain nung Red Keep or nung King's Landing yung capital, yung kung saan yung seat of power. Pag-maintain niya nung seat of power before the war. Before and even during the war. No, during yung mga the naging maneuvers na. niya in order to protect the crown. Even if ayaw niya na hari yung pamangkin niya, 'di ba? Ayaw niya sa kapatid niya. Ayaw niya doon sa tatay niya. Sa mga kapatid niya. Ayaw niya sa mga kapatid niya. Kasi parang, I don't hate them, but family tayo. So at the end of the day, sa inyo pa rin naman ako kakampi, di ba? So parang ganun yung tapos ayaw niya pa maging hand of the king, di ba? So, yun. Isa yun sa mga feeling ko pivotal, importanteng parte nung importanteng parte, although minor lang kasi natin nakita, feeling ko, is yung Baelish character. Kasi siya yung through his efforts, nagkaroon ng gumalaw yung mga bagay-bagay. Parang kumbaga siya yung tipong hindi mo napansin na gumagalaw na piece at the end of the season nakarating na sa dulo. Ay, dulo na to. Alam mo natutulog nagpahinga ba yung artista? I almost forgot about this character pero nung nangyari, meron siyang ginawa. So ganun siya yung tapos naging tool siya para parang kumbaga ma-neutralize yung other party na very very aggressive, di ba? Yun. Sino pa ba?
feeling ko yung Cersei Lannister is also important. Although kasi siya medyo passive siyang character, yung tipong dyan lang, yung upo lang, pero alam mo naman na manipulative din. Ganyan. Ako siguro si Catelyn, yung asawa ni Stark. Kasi yung widow ni Ned Stark. Kung di mo napapansin, isipin mo nanay siya. Although definitely ng kanyang motivations, no? Asawa siya dati, nanay siya ngayon. Yun ang kanyang motivations, for sure. Pero kung siya yung marami siyang napapagalaw eh. 'Di ba? Na parang siya at nagki-create siya ng ripples within and then outside, 'di ba? And even actually her non-presence, yung siya dun sa relationship niya dun kay Baelish, for example, nag-create ng ripple effect kahit wala siya doon. Parang ganoon. Yun yung some of the pivotal characters. Ang tingin ko, that's why we're talking about pivotal characters here, Katropang Des, is the fact that sila, makikita mo na pag pinag-isipan talaga, wala talagang... May function sila sa kwento hindi siya nakita mo, hindi ka parang, alam mo yung, nasaan na tayo? Yung ganyan. Yun yung pinaman yung isa sa pinakaayaw ko, yung parang gulatan. Para lang malinis. Yung parang gulatan ng dating ng mga cleaners para lang matapos lang. At talaga makikita mo down to the kahit walang speaking line tong character, pag lumitaw siya, alam mo kung bakit siya nandoon, because in the past episodes na-establish kung ano tong pinanggalingan nitong bakit kasama ka na bigla diyan. Oo nga pala. So mga mag-realize mo nangyari yung the works nang wala kang awareness, di ba? That tells a lot about the character of the hindi pinapakita yung negotiations which tells na parang and yet hindi ka gulong-gulo pa rin despite not seeing them, di ba? Yun siya. Yun. And and I said this already dun sa ating fourth na for the second season, if there's anything that I value, it's the value of the secondary characters. For this one talaga, since nakatuon ng pansin tayo, ang distraction natin are the primary characters. Yung secondary characters ang gugulat sa'yo. Oo. Ang niya ang laki nung niya, ang laki nung parte nung na ilalabas nung na-reveal nung secondary characters natin. Yung isa nga yung kapatid nung yung pirate, yun. Parang alam mo na siya kasi nag-take over doon sa supposedly position ng kapatid niya. Pero alam mo naman na may endearment pa rin naman siya doon sa kapatid niya kasi don't die here alone, di ba? Kahit na wag ka pupunta dito, wag ka na, umalis na tayo dito. Gusto man natin to, hindi natin kaya mabuhay dito kasi masyado malayo sa tubig, ganyan. So alis na tayo diyan, di ba? Yung Jorah the Andal character is also one of the na-appreciate. Si Yung protector ni Daenerys Targaryen. Kasi very very resilient yung character nun despite the fact na dead ma siya kay dead ma siya kay Daenerys, diba? Nakakabusi si Daenerys pero nakikita mo tong very loyal. Alam mo naman napapatay ako para sa iyo, diba? So, ganun siya. At talaga nung lang may nangyari, ang balik lang, no? Tagang kung tumakbo lang parang sobrang kaya nga alam at actually to give naman to be fair to Daenerys, feeling mo naman hindi naman din siya yan tatanga-tanga. Alam naman niya na pero alam naman niyang medyo gusto ako nito, bakit di ko man gamitin sa akin? Gamitin ng powers. Yun. Ako ang isa sa gusto kong secondary character ay yung matanda sa Winterfell. Yung Luwin. Si Maester Luwin. Kasi yung, I don't know, gusto ko yung ganong klaseng personality na kahit physically frail ang itsura but these are people, tsaka yung kahit yung matanda na nasa King's Landing, yung si yung chumuchuchu, diba? Parang mga Maesters ang powerful nila. Si Varys, diba? These are characters na, yun nga sabi natin, is the value of secondary characters, kasi minsan ang hindi natin naiisip ay yung hindi yung bida lang ang laging dapat tinitingnan. Ang maganda pa nga sa Game of Thrones kasi wala siyang central na bida. Yan. Parang wala kang kakampihan na talagang ito yung fix na ito yung bida, ito yung kalaban. Kasi lahat sila gina-justify nila why they are doing what they are doing. Even si Cersei, ma-realize mo na
Hindi kakalaban eh. Kasi, sa point of view mo, tama ka eh. At kung nandun ako sa, ako ay kamag-anak mo, feeling ko, kakampihan kita doon sa side mo na yan. Maiintindihan natin kahit alam ko na yung side ng Rob Stark, alam ko na yung pinagmumula nitong mga Baratheon na ito, di ba? Hindi eh. Tapos yung Tywin Lannister, yun talaga yung parang bilib na bilib ako doon sa na yun. Yung Tywin Lannister character. Gulatan din yun. It's the old people, hindi mo makita, na justify na yung mga matatanda, they have the wisdom talaga. Yeah, oo. Sila yung may value talaga dun sa at yung mga matatanda may pinaka sound na judgment, pag-iisip. At saka wala na yung init ulo. Oo, yung ganyan. Kasi diba? yung Jaime Lannister talagang yung mainitin ng ulo. Kidnapin mo kapatid ko, saksakin kita sa kalsada, ganun. Yeah, tapos makikita mo next scene, pinapagrit na siya ng tatay niya. Bakit ginawa yan? Tanga-tanga mo. Diba? Yeah. Okay, mga classmates, mga katropas, tayo po muna ay magbe-break. Diba? Sa ating pong pagbabalik, siguro pag-usapan natin, ang ating review rate. Kasi hindi natin ni-rate ito nung hindi pa natin ni-rate. And of course, ito siguro one of the other things we can talk about, your favorite character for this season. Mga katrasag po kayong aalis, babalik ang review dito sa Tropang Radio. Tropang Radio! Yo, mga katrawas, tayo po yung nagbabalik dito sa Tropang Radio. At ang ating Friday review this week, Game of Thrones Season 2. Yan, Season 2. Season 2 specifically. So, sabi namin kanina, ay sisimulan po muna natin sa favorite character this season. Katropang Dex, favorite character for this season? Syempre, kasama pa rin yung Tyrion Lannister doon. Tyrion Lannister. Favorites mo lang, bibigay mo ha? Kasi Tyrion, kasama doon. Kasama pa rin yung Tyrion Lannister doon. Kasi tawag dito, siya talaga yung parang, mula season mo hanggang parang never nawala yung endearment mo sa kanya. Yes, despite the fact, meron siyang pagka, meron siyang, tawag dito, alam mo na there's something weird about how the way he reacts to things because parang hindi ko ma-dig yung mo eh. Hindi ko ma-dig yung motivation under what you are doing. Kasi if you really hate your family, why protect them so diligently? Yung parang lumayas ka na lang dyan. Wag mo nang i-assume yung magsarili ka na lang, hand of the king, kasi alam mo naman na itong mga to, they want to hurt you and yet you still stay there. Diba? Yun yung gusto kong, yung mystery niya. Yun ang gusto mong maarok. Yun yung charm actually nung is the fact na gusto kong maintindihan. Why are you doing this? Are you trying to gain the approval of your family by proving yourself always? Ganun siya. Baka naman, kasi yung isang katwiran niya pa, I want to stay here because I want to stay with all these bad people and out-talk them and out-think them because I like it. Yung ganun, parang, for you to be able to na magkaroon ka ng ganung stand sa buhay, anong pinagagalingan mo, di ba? Bakit? Di ba? Usually kapag bad people around you, ang gagawin mo na lang isa tapos they want to hurt you. Mo na lang, alis na ako dito, no? Diba? Wala toxic environment. I'm an imp anyway. Diba? I will be an imp anywhere I go. Diba? So, yun yung siya. Yun yung siguro kasama siya dun sa listahan nung Na-appreciate ko yung si Bran, yung Bran character because hindi siya batang iyakin eh. Diba? Hindi batang iyakin to. Ang laki nung na responsibility na iniwan siya nung buong pamilya niya. Kasama yung mas bata niyang kapatid. At siya nagpapatakbo ng Winterfell. Tapos, sinakop pa yung Winterfell. Correct. Tapos, never mo siyang nakita na umiyak until nung nakita niya yung itong last episode na Actually, hindi pa nga yata siya umiiyak. Hindi pa siya umiiyak nun. Nung nagpapaalam siya doon sa doon sa kay Maester Luwin. Ganun. Parang, atong batang to, siya, strong-willed din siya. Kahit na ganun siya ganun ka vulnerable yung itsura ni Bran na cripple, tapos ang cute-cute na bata. Di ba? Never umiyak talaga. Parang, siya pa yung nag-ano na parang, hindi, chenes, ganyan. Yun, yung feeling ko sila yung sabi nga, ito yung sinabi nga ni Lord Varys dito sa na to. A very small man can cast a very large shadow. Yun yung
feeling ko yung message nitong ano na to, nung season na to for me. Even yung Arya Stark Ayun na. Yung Arya Stark, di ba? At yung maliliit na tao dito, Figuratively and literally. Literally. The small characters, the kids and the people whose heights are like kids are the ones na parang, sila tong kaabang-abang yung characters dito. Yun siya for me. Yung tatlong yun. Yan. Well, I like Tyrion Lannister for having enough character arc but still keeping to the original. Kasi minsan yung iba na-over na rin. Yung parang si Cersei, sobrang naman gina-justify ang actions. Ganyan. Pero para kay Tyrion, ang gusto ko sa kanya is that cards on the table. At ito tropang radio oath. Magpakatotoo lang. Magpakatotoo diba? lang. So, diba? He's always been, di ba? He kahit na in a manner na manipulative yung style, very totoo yung yung dating niya, ganyan. Alam mo na nasa character niya yung mag-manipulate. Oo, tsaka hindi siya ever nagpanggap. The ganyan. queen mustn't know, ha? So, mga ganung mga bagay. Tapos, ikaw talaga, parang you rally. Tapos, for example, di ba yung kanyang relationship dun sa Shay, yung kanyang girlfriend, ex-whore yung si Shay doon di ba? Tawag nga nila doon ay followers. Yun yung mga sumusunod-sunod sa mga kampo para makipag-sex dun sa mga soldiers, ganyan yan. Tapos si Shay, parang ako, maintindihan ko kung ano pang gagalingan ng babae, kung bakit mahal na mahal niya yung si Tyrion. Kasi there's really something very, very, he's such a bright spark, to be honest. Yun. One. Ako, ngayon, dahil, ako na-appreciate man si Brienne. Si Brienne. Lady Brienne. Si Lady, yung siya, yung malaking babae, tapos fighter, ganyan. Gigantic babae ito. Oo. Tapos parang, ito kaya talaga nitong makipag-wrestling kay Andre the Giant. Yung malaki talaga siyang babae. And yet, tapos eto nga yung sabi ko, yung kayang love niya is about loyalty. Kasi yung, feeling mo kasi yung pagmamahal mo ba kay Renly ay pure, di ba? Kasi ganyan. Talagang umiiyak pa siya nung namatay yung Renly. Kasi parang yung cover niya is that ang sobrang hard nung exterior niya, pero alam mong she's all woman. And I'd like kasi for us to also appreciate that there are different versions of being a woman. Hindi lang tayo yung Daenerys. Actually, hindi yung, nung unang simula si Daenerys, yun, yung magagandang babae lang. Hindi tayo gano'n. Na kahit nga si Sansa ay iba yung Sansa dito. Ang strength na pala na kailangan niyang to keep that face. Kasi nung yung to keep her face equal. Yung tapos and para sa ako sa tapos kanya. na-break lang yun for Tapos momentary lang. pag ikot, momentary lang. Balik na naman. Galing Martin ito Same face Diba? Alam mo naman nakinat yung eksena niya. Pero parang ang galing nung ang galing nang hila, diba? Ang ko doon sa Sansa is that sometimes the hardest to do, the bravest to do, is magtiis. And sa kanya, nagtitiis siya, tapos she kept and yet very respectful. Kasi pwede naman sa kunwari nagtitiis, tapos sisirain niya lang yung buo. Dali naman yung papapatayin yung mga yun in another way. And yet, yung respeto niya dun sa mataas, respeto niya sa kahit yung si Cersei, yung Queen Mother, kahit kay Joffrey, kahit na masama ugali nito and all, hindi, siya, yung she's always kept very classy. Very classy. If for anything, yung second season, I appreciate her that much. Yung Sansa Stark, magiging niya talaga yung respeto mo. Kasi nung first season, parang, diba? So, yung dalawang characters kasi lumabas sila. Tapos tsaka si Sam. Si Sam. Medyo majubis, matabang mataba siya sa Pero yung niya is that hanggang ngayon, despite seeing so many things, he's still pure. Tapos ang bait, positive pa rin ang paningin niya. Very warm, very positive. Siya pa lang yung nakikitaan depressing na. Diyos ko, nasa glaciers tayo. Ganyan. Sa snow tayo. Wala akong nakikitang kahit ibang kulay kundi puti. And yet, and then, siya yung kwento ng kwento. Kwento, no? Parang, ito yung gusto mong kasama pagka na, kayo sa isang abandoned island. Kasi ang dami nakukwento. Dami kwento. Diba? And yet, very positive siya about what's going on. And loyal, very loyal. So, yun yung mga favorite characters ko. Usually are the small characters kasi even if they are small, again, they cast a very large shadow. Ayan, bigay na natin ating rating, Katropang Rating for the Dex. season, I would give it 4. 4 yos. 4 yos kasi
in all fairness, there was a time na feeling ko parang napupunta siya sa direction na hindi ko yata magugustuhan ang magiging ending. Pero yung last 2 episodes, yung parang binomba ka dito ng bonggang-bonggang. Kasi parang, hindi rin. Huwag kang bibitaw. Kasi pag bumitaw ka yung episode 9 tsaka episode 10, hindi. Malulugi ka. Kasi nandito lahat ng sustansya, ganyan. Kasi lahat ng nangyari nung last 2 episodes talaga nung season na to was so, jam-packed with, hindi overwhelmed ka. Hindi ko na-mention siya yung Jaqen Hagar. Si Jaqen Hagar. Yun, maganda rin yung side character na yun. Parang, sino ka? At ano ginagawa mo rito? Kala mo kalaban siya, di ba? Pero pag, Aman has his chu. Yeah. Ang cool nito. Tapos nung last eksena niya pa, ang galing. may mga surprising things. So parang ako for you because of that. Parang nalimutan ko for a moment na nilalaro din pala yung panonood ng series na yun. And for a moment na parang feeling ko nabibeat ko yung game. Kasi hindi ko masyadong hindi parang uma-ahead na yata ako masyado. So hindi niya na-meet yung expectations ko until parang until the end. Oo, yung ending parang yung ganun siya. Ang na-surprise, I was pleasantly surprised lang nitong mga kasi parang hindi ko expect yung last 2 episodes is going to be really that good. Parang teka lang parang nung season ender kasi nung first season parang in-expect mo yung may konting may sober moments. Ito talaga parang talaga. Nasiraan ng bait yung mga writers sinusulat nila yung to last 2 episodes. Lahat talaga nang nangyari hindi mo dapat ma-miss kasi ganun siya. For me. I'll give it 4.5. May utang sa aking 1/2 ang Game of Thrones. Kasi si Jon Snow? Hindi. Si Jon Snow naman, until I see his butt, I'll give him another 1/2. No, kaya ako binabawi po yung 1/2 star ko. Kasi yung 9th episode, masyado maraming fight scenes for me. Maraming ka pang pwedeng ikwento doon. Tapos natawa ako na si George Martin pa mismo nagsulat noon. Episode na yun. Parang gusto mo sabihin, Kuya, 30 minutes naman yung fight scenes. Di sana naman pero naiintindihan mo naman yung reason for it. Kasi may mga nabagong mga tao because of seeing the fight scenes. And I guess, naiintindihan natin. Kasi for a lot of us, which makes us very lucky, we have no first-hand experience in war. And so they have to show what war is about on both sides of the fence. It's not just about the people na hindi yan mga tao matatapang lang na naglalaban-laban. At saka hindi lang yung sinusugod, yung sumusugod din. Apektado lahat yan, di ba? So from top to bottom, from king to yung assistant, yung yung assistant of the king. Pinakita niya yung disadvantageous side ng parehong kampo. Sinasabi nung isa, pag siege tayo, ibig sabihin, isasara natin ng gates, wala makakalabas ng city. Darating ang point, mawawala ng pagkain, magugutom lahat ng tao, mamamatay tayong lahat sa gutom kapag tumagal ang siege. Tapos sa kabilang side naman, pinapakita na sisik na yung mga tao mo. Saan ka tayo ng barko to? So ilang tao yung sumusumo ka dyan sa loob ng barko. Diba? Sabi ko nga kay katropang Dex parang, ang mahirap naman sa susugod Lahat baon mo Lahat baon Pambukas ng pinto, baon mo. Tapos, kanin mo, baon mo. Since sa kabarko ka, hindi ka pwedeng dumaong right on the shore. Magbabangka ka pa. Magdadala pa bangka. Papunta sa beach. Diba? Pagdating mo sa beach, gutom na ka na. Hilong-hilo ka na. Hilong-hilo ka na. Susugod ka doon sa Yeah. Diba? So I think yun yung yun lang yun. I understand pero yun lang yung half lang kasi masyado brutal. Pero nagets ko naman why it had to be done. So very masculine lang yung episode for me, okay? So very masculine. Para sa aming mga kababaihan, we want the story, we don't like the fights. At saka half of the time naka-side view ako kasi parang I can't bear it. Anyway, so yun siya. But it's very nice. It's for us part 2, hindi siya natulog. Kumbaga umaarangkada. And there's excited ka pa ulit doon sa pangatlo. Sa third season. Loko, 1 taon na naman ito. Paghihintay, okay. So pagsasawaan po muna natin ng first and second season for the time being. Pero if for anything we acknowledge the group. Of course, una muna kay George Martin for really building
the foundation in terms Tsaka of the stories. Tsaka hindi ito yung tipong kokopyahin ko lang sa libro. Correct. Ang dami daw elements ng series na to na Hindi mo wala naman doon talaga sa parang mas may marami pa daw bonus tong series kasi may mga eksena dinagdag na wala doon sa original na tomes. So para sa akin nga, I'd like to read this after I've watched everything kasi I want to keep it pure. So yung aking panonood ay keeping it pure muna. Sabi nga ng mga nagbasa din, huwag mo na munang basahin. Keeping it pure. So tsaka na lang ako magbabasa pag tapos na so that I can appreciate the book on its own din as much as I can appreciate the series. Manood po kayo mga katropas. There's a way to ask for episodes from each other. Ask a friend kung meron siyang malamang-lamang yan. Siguro mga 1 out of 5 siguro na tao meron yan. So it's really one of my favorites to watch. Tapos pwede mong ulit-ulitin. Kung hindi ka lang queasy sa mga bagay-bagay. Pero yun lang. So mga katrawas, meron akong gustong bantayan. Sa HBO kasi, ang ginagawa nila, kinakat nila yung may mga breast exposure. May isa doon, may eksena na may nakaupo sa lap niya na naka-expose yung breast niya. 2 shot. So inisip ko, paano kaya tatanggalin yun? Tapos ano yun Tapos importante yung eksena na yun Correct. Kasi may mangyayari later on na naka-angkla nung conflict na i-create nung tension na yun. So, ako naman, meron akong isa pang theory. Kaya titingnan ko yun next time ko na lang ikukwento ka Tropa Dex. Pero may theory ako na sinushoot nila yun, tapos shoot nila ulit. Kasi napanood ko yung mga HBO at napanood ko yung mga hindi HBO Philippines. Hindi naman ganoon ka-major yung changes. So niisip ko baka meron talaga silang safety. Yung tinatanggal nila yung mga hindi dapat. Iba pagka-edit. Tingnan ko yon kasi tawan-tawa ako doon parang, at ako sabi ko nga katropas kung ako yung artista na yun, sabi ko, niwala ako sa eksena, naka-expose yung breasts ko dito. Tapos napapalibutan ka ng mga lalaking lahat lalaki. Lalaki. Sa kaupo ka doon, tapos ikaw kita yung breast mo. Oh my gosh. It has to be. It's a different ang pagmamahal mo sa craft mo dapat wagas na wagas. Mga katropas, thank you very much. Of course, Katropan Dex. Thank you very po. much. Next week, mga katropas, i-remind po namin Wednesday, Thursday ay ang ating tea time at G-Spotlight. Pero syempre, araw-araw, Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Dito lamang yan sa Tropang Radio sa DZUP 1602 AM. Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka sa Tropang Radio, kasali ka na. Katropa ka pa! Balik na tayo. Kaya lang yun, wala.